Okay, magandang hapon po sa inyong lahat, mga taga-subaybay at ngayon ay nanonood at nakikinig sa ating live streaming na sana ay sa ating pagpapatuloy na ito ay patuloy tayong makatanggap ng spiritual na pagpapala, hamon sa ating buhay, kaliwanagan sa mga nangyayari sa ating paligid, and at the same time kaliwanagan sa buhay kung bakit ito ay pinapahiram pa ng Panginoon, pinagkakatiwalaan pa ng mga bagay, ano yung layunin niya, ano po yung nais niyang ipaunawa, paalam at ideklara sa ating pong kalagitnaan ngayon. Kung saan man kayo, nagpapasalamat po ako sa inyo, sa inyong mga panalangin, mga kapatid at mga kaibigan. It's from the bottom of my heart. I really praise the Lord at pinasasalamatan dahil sa kanyang patuloy na paghahangad na tayo po na ngayon ay nagkakaipon sa kanya-kanyang mga tahanan upang tayo ay magkaroon man ng sa panahabang ang panahon nito yung iiral, ay magkaroon tayo ng close bonding, more opportunity to hear and meditate upon His Word, praying together, eating together, at magsaya at patuloy na tumingala at manalig at magpuri, magpasalamat sa dakilang Diyos na ito dahil gumagawa siya ng paraan to just get the attention of mankind, and especially tayong na mga mananampalataya na marahil I said na marami tayong pagkukulang na papabayaan na supposed to be habang lumilipas ang mga panahon ay meron na tayong naguguhit, meron na tayong nagagawa para naman sa kanyang kalwalhatian at kapurihan na ito ay sa pamagitan ng ating masigasig at matapat at matyaga at masaya at mapagpasalamat na pagpapatuloy sa buhay na ito na kung saan ay hindi siya nagkulang. Faithfully ay nilalaan yung ating pangangailangan at higit sa lahat ay magawa natin ang pangunahin natin responsibility na mabigyan po ng babala ang ating mga mahal sa buhay. May balita sa kanila, ang mabuting balita. May pakilalang Panginoon at makikita naman natin sa kanyang banal na kasulatan yung mga detalye ng pangyayaring ginawa niya sa Calvary at kung ano naman siya bago siya nagkatawang tao at bakit niya ginawa ang pagkakatawang tao, at yan po sinasagot lahat ng banal na kasulatan. So bago po natin ipagpatuloy itong serye ng ating pag-aaral, kasi ako po ay blessed na blessed sa bagay nito habang nire-research natin ang mga kasulatan, ay makikita natin ang pagpapatibay talaga ng Panginoon, pagpapatunay na pahayag na kahit paano tignan left and right, back and forth, ay katotohanan na nagpapahayag ng kanyang pag-ibig. So ito po yung Bonds of Love na ito ay kinuha natin, ang text na ito doon sa Hosea 11:4. Kaya sa pagkakataong ito, bago natin simulan itong pang-apat na punto natin pinag-usapan, at siguro po kahit na babalik na tayo sa normal, ay magkakaroon pa rin ng Friday na live streaming para magdagdag po ng feeding natin sa spiritual aspect ng ating buhay. So saglit po tayong manalangin, samahan niyo ko sa panalangin mga kapatid. Sana po ay ito po ay talagang pakinggan ninyo maigi, subaybayan po natin ito, suportan natin. Panalangin po niyo ang inyong lingkod habang po ay pinapakayag ang salita ng Diyos. Masyalan po ito. At ito naman, alam naman natin, ito ay makapaglulwalhati sa Kanya at magiging blessing naman po sa atin. Mga talaga nag-show from the bottom of our heart ng interest, na tayo po ay may matutunan, makinig, makakain po yung ating spiritual na buhay. Let's bow our head. Panginoon naming Diyos na dakila, maraming salamat po sa inaidagdag mong opportunity na kami po ay bumasa, nagbulay-bulay sa iyong salita, pag-aaral at alamin ang mga bagay na iyong itinuturo, pinapaliwanag hinggil sa bawat punto ng paksang ito na iyong binigay sa amin sa iyong lingkod upang ito'y mabuo. At ito po nga po yung Bonds of Love na kung saan ang iyong pag-ibig ay marami po, na ito'y pagpapatutuo pamagitan ng iyong kasulatan ay na-identify kung paano itong pag-ibig na ito, sapagkat maliwanag naman, naintindihan po ng halos ng lahat ng tao, naririnig ang John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son,
that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. At ang minsan po, ang sana Panginoon ay pag nakakalimutan ng kahalagahan po ng iyong salita, ay sana Lord ay paalalahan ng iyong mga anak, ito yung aming regular na pagkain spiritual, kung paano kami regular kumakain ng physical. So Lord, please sanctify our thoughts and heart. Just keep us humble, maging attentive, maging focus po sa aming mga pag-aaralan ngayong gabi at mga talata na aming babasahin. Thy will be done, Lord. Bless mo po ito. Bless ang bawat puso. Kung meron pong nakikinig ngayon na kung tanungin niya ang kanyang sarili, honestly, humbly, ay alam niya kaya kung siya ay papanaw at magiging biktima, wag nawa, no? Magiging biktima ng COVID-19 na ito. At kasi sa record po, sa datos po ng DOH ay umaabot na po sa more or less 50 ang pumapanaw na mamatay. So wala akong pinipili ito, no? Maging mga kung sino man sila, basta't ito po ay pinapatunayan ng Biblia nang may hawak po ng hininga ng tao ay ang Panginoon. Kaya kailangan po makita po niya, makita mo Panginoon sa puso namin ang mga bagay na desire na ikaw po ay aming luwalhatin, na ikaw aming paglingkuran, patutuhanan, mahalin ang iyong salita, ibalita ang good news of salvation. Here we are, Lord. Bless our message, the points that you want us to emphasize and study tonight. In Christ's name we pray. Amen. So mga kapatid, dito ay napag-usapan natin sa previous nating pagtalakay dito, lalo na po sa particular na point na ito, itong message na ito. Dito po sa live streaming, bali dalawa, no? Magiging dalawa na po ang tinatalakay dito kasi yung dalawa po ay na-discuss na po, na ipahayag na po, na i-preach na po ng inyong lingkod sa aming pong prayer service po at sa dalawang magkasunod po na prayer service. So far, ito pong napag-aralan natin na tatlong nauna na po, yung dalawa nga sa church na po, building na ito ay natalakay, yung pong buhay ng Panginoong Jesucristo during His earthly ministry. Ito po ay nagpapakita at ito po ay naglalarawan ng kanyang pag-ibig. Ito po, yung kanyang buhay. At nakita naman natin kung paano po niya minahal ang mga taong naniniwala sa kanya, nagtitiwala, nagsusumamo. Wala po siyang hiniya. Wala pong tinurn down sa mga kahilingan nung nakita niya ang kanilang puso na buong kababaan, buong paniniwala, buong pagtitiwala na sila'y gagaling, pinagaling. Yung pong wala nang kamongmong na pumanaw na, and then yung mga mahal sa buhay ay sila po ay talagang iyak na iyak, talagang nagdurusa na po, nalulungkot ng malalim dahil po nais pakita ng Panginoon ang kanyang purpose at ang kanyang pagkakilala kung sino siya, ang kanyang person ay binuhay po niya ang mga patay. Ito po yung mga maruruming spirito, mga evil spirits ay kanya pong pinalay sa isang tao upang makita po na ang dumating na ito ay hindi po ito pangkaraniwan, hindi lang po siya tao, kundi nga pinatutuhanan ng Biblia sa John 1:14, yung pong word, kasi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At yung word na yun, the capital W, that is the person, ay made flesh in John 1:14. Pakatandaan po natin, may pagkaiba po pag nakita niyo ang Biblia, lalo ng King James Bible, na ito po yung preserved word of God, ay yung capital W that refers to the person. Pag nakita po natin yung small w, that refers to His written word. Kaya po yung distinction ng dalawa na po. And then isang bagay po na pakatandaan natin, ang dami pong kwento, daming recorded na mga pangyayari sa buhay po ng earthly ministry ng Panginoon. Although napakaikli, pero ito po ay buong-buo, solid po ang mga bagay na pinakita niya dito. And then at the same time, ay kanya pong pinroklama, pinahayag in advance yung mangyayari sa hinaharap. Upang pagkatapos na may sulat ang mga ito, ay wala na pong may dadahilan ng tao at sa pamagitan ng pagkakaisa at syaga at sipag ng mga Kristiyano sa kanila pong pagpapatuto with boldness, hinggil po sa magaganap para mapaganda po ng tao, no? Ay nang sa ganun ay maiwasan po yung dapat maiwasan, particularly yung punishment, yung wrath ng Diyos
na gagawin po sa sanglibutan na ito. Dahil generally speaking, nakikita po niya yung sitwasyon, po, yung ugali, yung attitude ng mga tao. Po. At sila ay patuloy na dinadaya ng God of this world. Yan po si Satan. Sistema, kaisipan, po, lahat po ng kontra sa Diyos. Ay ito po talaga yung kinakalat na ni Satan, using yung mga taong educated, taong hindi educated, whoever they are, ay pinapakita po niya dito ang kaibang kapangyarihan ng Diyos. Walang magawa, kahit po sabihin na natin na United Nations, whoever they are na united, pag ito po ay salungat laban sa Diyos, pinakikita po ng Diyos ang kanyang sovereignty. Na siya po ang nasa control. Inaalaw niya po ang mga bagay na nangyayari para yung tao ay makapag-isip. Kahit kanino mo ilapit, no hope, ang pag-asa ay kay Kristo at siya yung pag-asa. Kaya po sabi po ng Colossians 1:27, sa lahat po ng tumanggap sa Panginoon, Christ in you, the hope of glory. Kaya yung una pong punto na sa ilalim ng bands of love, yung Christ life illustrates His love. Po, yung buhay niya, nagpapakita at naglalarawan. Pangalawa, yung Christ cross, yan po yung Calvary. Po, displays His love. Ito po ay tinatawag nating nagtatanghal. Pag sinabi nagtatanghal, talaga pinanood ng maraming tao yun. Yung iba kinukot siya. Nililibak po yung ginawa ng Panginoon doon sa Calvary na yun, habang siya ay nakabayubay. Yun lang pong dalawa, nasa kanyang kaliwat at kanan. Tinutuya siya ng mga yung doon sa bandang kaliwa. While yung isa, nirebuke naman yung nasa kaliwa, at talagang naniwala ho siya na ito yung Messiah, na ito ay sa inggit, ito talaga ay pinakrucify po ng mga Fariseo at ng mga Saduseo. So yan po yun, yung Christ cross, ito po ay nagtanghal o nagtatanghal ng kanyang pag-ibig. Kaya po alam natin, kaya sabi po ng Panginoon, pasanin yung cross nyo daily. So, ibig sabihin, ito po yung cross ng isang mananampalatayang totoo, disciple ng Panginoon, para mai-display mo yung pag-ibig ng Panginoon sa iyo at yung pag-ibig na nararapat maunawaan, malaman ng tao. Po? And then, pangatlo, yung Christ grace, yung biyaya. Po? Yung biyaya, ito ay nagpapatibay. Pinatotohanan po yan ng kanyang pag-ibig. Pinatitibay, pinatotohanan ang kanyang pag-ibig, yung biyaya na yan. Kaya meron po tayo 2 Corinthians 8:9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that through His poverty you become rich. Kaya po, pagkatandaan po natin, napakahalaga po na maunawaan po natin ang biyaya po na yan, na kung saan ay para maintindihan po ninyo, ito po ay tinatch po natin saglit, yung pong pagkaiba po nung tinatawag po nating kahabagan, mercy and grace. Yung pong mercy na tinatawag, yung kahabagan, ay tinatanggap mo ang isang bagay although hindi ka naman karapat-dapat. You don't deserve. Halimbawa po yung instead na dapat parusahan ka kasi nagkasala ka, lumabag ka, nagrebelde ka, nagdisobey, sumalungot ka sa kalooban ng Diyos na lumalaw. So, and then ginawad sa iyo ang mercy, alright, although you deserve ang punishment. So, ito ay not receiving what one deserves. While po yung biyaya naman, ito naman po ay pagtanggap ng bagay na inilalaan ng Panginoon, although hindi mo deserve. You don't deserve yung salvation. You don't deserve the redemption of your soul. You don't deserve the forgiveness of your sin. You don't deserve the person of the Holy Spirit mag-indwell sa iyo. You don't deserve ng pangalan mo may sulat sa aklat ng buhay. And yet, sa kanyang biyaya, ito ay inilaan sa iyo. Pagkatanbo natin yan, pagkaiba. Kaya napakasarap po ng pagkatandem ng dalawa, mercy and grace. Kaya there can be mercy without grace. But there can be no grace without mercy. Kaya ito po yung ating dapat natandaan po yan. Po? And then dito po sa pang-apat na ito ngayon ng ating tatalakayin, ay gusto ko pong buksan ninyo ang inyong banal na kasulatan sa John 13
verse 1. John 13, verse 1. Alright? San Juan 13, talatang 1. Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of this world unto the Father. Ito na po yung alam ng Panginoon mangyayari ito, at ito sinasabi na po niya. And then dito po ay in-announce ng Panginoon nasa past tense form na. Pakatandaan po natin kasi ibig sabihin to, finish na po yung deal, finish na po. Finish na po. Kaya makikita ninyo yung prophetic passages in the Old Testament ay nakasulat in the form na nasa past tense na sila. Na ibig sabihin to, wala nang makakasangka yun, mafulfill yun at mangyayari yun. Sa kanya ay done deal na po yun. So ito po ay makikita natin dito na when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. So iba po siyang magmahal. Pag ang tao tinanggap niya yung pag-ibig ng Diyos na kay Kristo, sabi po ng Father sa Gospels, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Ulit-ulit po niyang binanggit yun just to get the attention, yung naniniwala, yung bumabasa, yung nakakarinig ng kanyang salita na kay Kristo po ang kasiyahan ng God the Father. Isinakripisyo, ibinigay sa atin upang lutasin ang problema ng kasalanan. May lagay ho tayo sa magandang kalagayan upang sa eternity ay ma-enjoy mo yan fully. So isang bagay po kaya ang pag-ibig, pagtanggap mo kay Kristo, ang pag-ibig na yan ay hindi na po mawawala, mananatili po yan. Sa isang taong naniwala, sa isang taong tumanggap sa Panginoon, na aminadong siya ay makasalanan, that he cannot save himself, and ang Panginoong Jesucristo, yung dugo niya inalay para mapatawad at ang kasalanan, matubos ang kaluluwa. Right? Pay the penalty of our sin. And then isang bagay po na dapat nating mapansin, ito yung pang-apat na Christ truth, yung salita, yung katotohanan ng Panginoon, affirms His love. Pag sinabi po nating affirms, ito'y kanyang pinaninindigan. Alright? Pinaninindigan po niya sa pamagitan ng written word, at ito ay make a formal declaration. Ito po yung pang-apat. Yung katotohanan na po affirms His love. Yung pag-ibig ng Panginoon, ina-affirm. Ito ay He making a formal declaration. Ito ay pinaninindigan ng salita ng Diyos. Yung pag-ibig na yon. Kaya wala ho tayong pwede ditong maiwasan, walang matanggihan, no? Kasi nga, ang John 12:48, sana po ay maunawaan ninyo. Pag John 12:48 pong pinag-uusapan, ang sinasabi po ng Biblia sa John 12:48, he that rejected me, the Lord is speaking, ang magre-reject sa akin, ang tatanggi sa akin, and receive not my words. Have you noticed that? Inseparable po itong dalawa, the person and the written words. Pag naisulat ang tungkol sa kanya at ang kanyang ginawa at ang kanyang pakay, wala na hong pwedeng bumaluktot dyan. Only the devil twists, yung pong salita ng Diyos, corrupts the word of God sa pamagitan ng mga taong kanyang ginagamit ng mga so-called scholars. So-called scholars. Kaya sila po ay lumikha ng maraming versions of the Bible. Ito po talaga ay makikita po ninyo ang pagkaiba. Kaya sabi po ng verse 48 ng John 12, he that rejected me, sabi ng Panginoon, and received not my words, hath one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Why? Kasi ho, naisulat na, nai-detail na. Hindi na ho ito pwedeng mabura, hindi na ho mawala ito. At yan naman ay pinatotohanan niya doon sa Matthew 24 verse 35, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Kaya wala na kung pwede yan. Be-preserve na be-preserve para ito po yung kanyang gagamitin sa tao pag siya po'y humatol. Pakatandaan po natin yan.
Kaya ikaw po nakikinig, whether ikaw ay mananampalataya o hindi, tumanggap na kay Kristo o hindi pa, mag-isip-isip po tayo. Sapagkat ang mga salita ng Diyos dito, yan po yung gagamitin niya kung ano ang naging attitude mo natin hinggil sa pinasulat niya, pinaabot niya at patuloy na pinapaabot. Tinuturo niya, ano po yung attitude natin? Just ignore it, refuse to hear, to study, to learn, to adapt, to apply, to obey. Problema pong malaki. Kung ikaw ay di pa tumanggap kay Kristo, naku, matindi po ang kakaharapin mo. Kaya ngayon pa mag-isip-isip na po tayo, kaya nga ang susi lang po dyan, humility, kababaan, tanggapin mo. You must admit na ikaw po ay makasalanan kasi pinatutuhanan ng salita ng Diyos. And then walang iba. There is only one who died for your sin, for my sin, and for our sins. The Lord Jesus Christ. Siya lamang ang tinuturo ng Bibliang Savior. Huwag kang manalig sa gawa mo. That is another Savior. Huwag kang manalig dun sa kakaya mong gawin to pa rin ang kautusan. That's another Savior. Huwag kang manalig sa edukasyon mo. That's another Savior. Huwag kang manalig sa relihiyong kinaaniban mo na nagsasabing sila yung totoo, yung tinayo ni Kristo. Another Savior yan. Ang Savior ay person, the Lord Jesus Christ. At pinatutuhanan, yan ina-affirms, alright? Pinaninindigan ng salita ng Panginoon. Kasi yan po yung haharapin ng tao. Kung ikaw man ay mananampalataya sa oras na ito, kapatid, ano na kaya yung nagiging attitude natin since na narinig natin ang tungkol sa pag-ibig ng Panginoon? Since narinig natin ang tungkol sa biyaya ng Panginoon? Since narinig natin ang gospel na tinatawag, gospel of the grace of God. Kaya ano ang attitude mo? Ano na ang development kung meron man? May progress ba? May pagbabago ba? 2020 na. Lumampas na ang maraming taon. I don't know how many years na ikaw ay ligtas na nagsasabi. How many years? May pagbabago ba? May improvement ba? May development ba? Kaya ito po yung dapat nating tanong sa ating mga sarili. Kung noong 2019 ay hindi ka mainit sa paglilingkod, marami kang nakaligtaan, napabayaan, hindi na masyadong binigyan ng halaga ang tungkod sa sinasabi ng Panginoon, hinggil sa buhay na dapat nating ipamuhay, hinggil sa mga bagay na dapat nating gawin. What happened? What's the problem? Nagagawa ba natin? 12:48 nandiyan, just remember that. Sabi po ng 1 Peter chapter 2, 9 to 10, ito po yung maganda. Kasi sa John 13:1, ang kausap po dito, primarily mga disciples, of course, and then at the same time, yung Hosea chapter 11, yun ang mga tao ng Diyos. Okay? Lahing Israel na tinatawag. Nung sabihin po niya yung tungkol sa bonds of love na yan, talagang tiniis sila ng Panginoon sa mahabang panahon because during that time they were under the law. Law po ang binigay ng Panginoon sa kanila. Kaya po sa pamagitan noon ay kailangan gawin nila. Makikita natin sa Deuteronomy chapter 6 kasi kailangan magtayo sila ng sarili nilang katwiran. Kaya makikita po ninyo yung phrase na own righteousness. Tinalakay po sa John chapter 10 yan. Masisigasig, sabi ni ng Panginoon, ni Apostle Paul dun sa Romans chapter 10. Lalo itong Israel, masisigasig kanina. Alright? Maiinit sa paglilingkod. Talagang panatiko kung dalhin po natin, if we will use that term, sa paggawa ng kautusan. Yan ang sinasabi ng Romans chapter 10. At mapapansin natin doon ay masigasig sila ang wika ng Apostol Pablo. Kung mapapansin po natin dito, pero in-establish nila yung kanilang sariling katwiran. This is what it says. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. For I bear them record that they have a zeal of God. Masigasig. Meron ako, sabi dito, meron akong patutuo, kanya pinatutuanan ko, I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. Yun ang problema, no?
Pwede ka palang maging masigasig sa isang bagay, pero ayon ba sa kaalaman na naimulat, na naituro, na nakasulat sa Biblia na galing sa Diyos? Ito po, inaabutan na po tayo, nagbago na, kumbaga sa pamahalaan, administration, bago na po ito biyaya, dispensation ay tinatawag. Dispensing, Ito, I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. Bakit daw? Verse 3, for they, right, being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, mapapansin po natin, have not submitted themselves unto the righteousness of God. So, dalawang righteousness, pinag-uusapan dito, no? Yung righteousness of God, mula nang dumating dito ang Panginoon at mamatay for our sins, and then He was buried, the third day He rose from the dead, ito na po ang umiiral, dispensation of the grace of God, while yung sinundan, yan ang dispensation of the law. No po? And then, sa under the law, kailangan ho dito talaga, patibayan talaga dito, patatagan. Individual ho rito, usapan dito. Kaya nga, pag ang isang individual nagkasala, katakot-takot na mga offering ginagawa dyan. Ano po? Sin offering, peace offering, etc. Kailangan ho, marami silang alaga. Para pag nagkasala dyan, kakatay sila, and then iaalay po yung dugo, ano ba? Iaalay po yung kanilang ahin. So, yan po yung system under the law. Sa palagay niyo, sa panahon natin ngayon, kaya mo yun. Kailangan ng mga alaga yung mga tao, napakahirap. Pansinin po natin dito yung, they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Verse 4, ito po yung very clear. Kaya kayo ho nananalig na gawin yung kautusan para kayo tanggapin ng Diyos. That is establishing your own righteousness. You are not submitting unto the righteousness of God. Ng righteousness pong yan ay dilibat ang Panginoong Jesucristo. Okay, ang sabi po ng verse 4, for Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believeth. Yan po yun. Kaya pananampalataya po. Ang pananampalataya nagsisimula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya po, napakahalaga ng salita ng Diyos. Kailangan dito, ano bang sinasabi? Ng Diyos hinggil sa kanyang anak, bugtong na anak. Bakit niya sinugo? Bakit niya pinadala dito? Bakit siya nagkataon tao? Bakit siya kailangan mamatay? Ito po pinaliwanag na ng Biblia. So, anong dapat gawin ng isang tao? Since siya lamang namatay para sa ating kasalanan. We are not under the law para tayo mag-offer ng sin offering, peace offering, etc. Ito po kailangan po ng tao. That's why, search the Scripture. Study to show thyself approved unto God. So dito po, ang magandang balita rito, ganito po yan we are just talking about Christ's truth affirms His love. 1 Peter 2 verses 9 to 10, ito po yung kanyang pinapaabot sa mga mananampalataya. Kasi very clear po yung verse 4. Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Very clear po yan. And na katapusan. Yung law, the dispensation of the law, yung sistema ng kautusan, para ang individual makapag-establish ng kanyang sariling katwiran, nagtapos na po yun. At ngayon, yung katwiran ng Diyos ngayon, ang dapat magkaroon ng isang tao. And that is the person, the Lord Jesus Christ. Sabi po ng 1 Peter chapter 2:9, but you are, ang kausap po niya dito ay mananampalataya, a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, spiritual nation yan a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness. Ito yung counterpart ng Acts 26:18. Ang sabi niyang Panginoon kay Paul, ilipat mo sila mula sa kadiliman into light, from the power of Satan unto God. Very clear po yun, no? Kailangan ng tao, ikaw, kung ikaw mananampalatayang totoo, alam mo na ikaw nailipat na from darkness at nailipat ka na sa light. Just remember, when we talk about light, we are talking about the person, that's the Lord Jesus Christ, the light person. And then yung salita niya ay diniklara, pinakilala, in-identify, o dinefine na light. So you cannot separate those two, the person and the written words. Kaya rito ay sinabi rito, a peculiar people, bukod tangi na kayo ngayon.
Bakit nga hindi bukod tangi? Isipin mo, nakikristo ka, no? Spiritually. That you should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Verse 10, which in time past, sa nakaraang panahon, were not a people. Kanino people? Sa devil yun. Kaya children of the devil, sa 1 John 3:10. But are now the people of God which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Saan yun? That's why yung Titus 3:5. Saved kayo by His mercy. Very clear po yung Biblia. So the words of truth, mga kababayan, mga kapatid, assures us of the continuity of His love dito sa John 13:1, as well as the measure and manner of it. Yan po yung ating makikita. Kailangan mo dito, binibigyan ka nga ng assurance na susubaybayan ka, alright, kasi siya yung ating victory. Yan ang 1 Corinthians 15:57. Sa John 15:9-12, John 15:9-12. So ito yung assurance ng Panginoon, assures, binibigyan tayo, ng tinatawag nating assurance, yung measure and manner of it. Kinakailangan dito yan, pansinin mo, tingnan natin ang John 15:9-12. 9-12 ng John 15, as the Father hath loved me, sabi ng Panginoong Jesucristo during His earthly ministry, so have I loved you. Continue ye in my love. Ito po yung sinabi niya sa mga disciple. As the Father hath loved me, kung paano ako'y minahal ng Ama, so have I loved you. Continue ye in my love. In verse 10, if you keep my commandments. We're talking about ngayon, ito yung kanyang sinasabi, no? If you keep my commandments, you shall abide in my love. Ayun pala yung susi pala, yung sikreto, yung paraan. Pag iniingatan natin, pinamumuhay natin yung kanyang habilin, yung kanyang mga utos, bilang mga anak ng Diyos, alright, sa pamagitan ng pananampalataya, Galatians 3:26, tayo ay nananatili sa pag-ibig. Tama nga naman. Bakit? Pag tayo nag-o-obey, pagpapakita na tayo ay nagmamahal sa Kanya unang-una. And then, matuto tayo ngayon na mahalin natin ang ating kapwa kasi yun ay salita niya. Alright? Utos niya yun eh. Alright? Matthew chapter 22. Even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. In verse 11, these things have I spoken unto you that my joy might remain in you. Ayun pala yung susi ng enjoyment, masayang buhay, doing His commandments, doing His will. Iyan ay pagpapatunay na nanatili ka sa Kanyang pag-ibig. Ang sarap ng pakiramdam if you are in love, di ba? Pag nararamdaman mo ang pag-ibig na totoo, yung pure, yung genuine, hindi yung peke, hindi yung bibig na pag-ibig, kundi yung galing sa puso. Ito, masaya po ngayon. Kaya sabi niya, naisulat ko, these things have I, sabi ko mga ito, unto you that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Kita ninyo, magiging buo. Una, unti-unti mong nararanasan yung pag-ibig, yung kagalakan sa puso, dahil alam mo, may nagmahal sa iyo. Ang susi, ang paraan, ang sikreto para manatili ka sa pag-ibig ng Panginoon, just keep, obey yung kanyang sinasabi. Alright? Ganun lang po kasimple yun. And then, may enjoy mo ang iyong relationship, may enjoy mo ang salvation binigay sa iyong libre, may enjoy mo ang relationship, may enjoy mo ang fellowship, may enjoy mo ang pananambahan, may enjoy mo ang soul winning, marami kang may enjoy. Yan po yung katibayan. Kaya sabi ng verse 12 ng John 15, this is my commandments that you love one another as I have loved you. Kaya hindi mo tayo pwede. Identify tayong mananampalataya, magkagatan tayo. Ang ayaw ng Panginoon yung mali. So, hate yung mali. Pag tama, ay tama. Kasi nakapaglulahati sa Panginoon. Sa John 14:23, ito ho, as we move on, John 14:23, Jesus answered and said unto him, if a man love me, alright, if, kapatid, nakikinig ka, ikaw rin tao, nakikinig ka.
Ang sino man taong nagmamahal sa akin, ito yung in-expect niya. He will keep my words. So yan po yung isang ebidensya. So wag na tayong maging hypocrites. Kung mahal mo talaga ang Panginoong Jesucristo, talaga wala naman magdideklara hindi mahal yan eh. Okay? He will keep my words. So yan makikita sa araw-araw nating buhay. Pag sinabi ngayon not forsaking the assembling of yourselves, so salita niya yun. So anong attitude mo doon? Kaya hindi po maraming mga professing Christian, hindi masaya ang buhay. Hindi masaya ang buhay. Kahit po, lalo na pag konti yung blessing, nagiging masaya lang pag puno yung bulsa, puno yung palad, alright? Maraming sabihin natin biyaya. Pero subukan mong mawala yon. Magiging masaya kaya siya sa pananambahan? I'm just asking. If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. I like that. Fellowship. Ang sarap-sarap. So, pakatandaan po natin ito, no? Having those passages that I read, now you know, just remember this. Ito po yung dapat nating alalahanin. Isipin, ha? Tandaan. Alright, pupunta ho tayo ngayon dito sa Romans chapter 5, sapagkat makikita ho natin dito ang kagandahan para magkaroon ka ng awareness, ha? Para matandaan mo ito, kapatid. Alright, ang pagmamahal ng Panginoon, na gaya ng ating sinasabi rito, ay kaiba. Kaiba, kasi buhay niya yung inalay dyan, ha? Pakatandaan mo yung sinasabi doon sa 1 John 3:16. Hindi yung John 3:16, ha? That's the gospel. I'm talking about the 1 John 3:16 epistle. Kasi yung tatlong epistle na yan, 1 John, 2 John, and 3 John. Alright, we are talking about the first epistle of John, chapter 3, verse 16. Hereby perceive we the love of God. Bakit daw? Because He laid down His life for us. Sino nag-lay down? Yung Diyos. Tapos tatanggihan mo, mamaliitin mo. Ang Panginoon Jesucristo, tao lang. Ito nga clear eh. Hereby perceive with the love of God. Because He, yan ang pinag-usapan yung God eh. Because He laid down His life for us. Very clear. He laid down His life for us. Yan po yung pag-ibig ng Diyos. Pinapatibayan po, nakasulat sa Biblia, ina-affirms. Pinaninindigan niya. Binigay na ho niya eh. Kaya lahat po ng mga tumanggap, recipients, dapat ma-enjoy mo yung pag-ibig ng Panginoon. At kakakitaan ka sa araw-araw ng buhay na joyful ka. Excited ka pagtitipon ng pinag-uusapan. So mapansin natin, sabi dito, very clear. Remember, una, letter A. Remember po ito, sa letter A. Una, remember, letter A, we have the love of God shed in our hearts. Bilang mga mananampalataya kay Kristo. Makatanda mo yun. We have the love of God shed in our hearts as believers in Christ. Saan natin mababasa yon? Chapter 5 ng Romans, verse 5. Romans chapter 5, verse 5. Ito yung nagpapatotoo. Ito yung truth na nag-a-affirm ng kanyang pag-ibig. Okay? Una, in-announce yung pag-ibig at pagkatapos, pinatunayan niya, dinisplay, ginawa yung pag-ibig na yan. So yan ay pinakita niya yan. Pinakita niya yung pag-ibig na yan sa kanyang buhay during His earthly ministry until na siya'y malabutan ng hininga sa cross ng Calvary. And then, yung cross niya, yan po yung pagpapakita, pagtatanghal ng kanyang pag-ibig. Imagine, tinatawanan siya ng karamihan at then malungkot naman yung mga nasa panig niya. Bakit? Nakikita ho yung kanyang bloody na body, duguan, binastos, pinagtatandos, kung ano yung pinapainom, kinut siya, tinanggap lahat po ng ating Panginoon Jesucristo. All this ay tiniis niya para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Kaya yan po, and then, napansin natin dito, yung biyaya, yan, yung Christ's grace confirms His love. Ngayon, ano itong ating tatandaan? Remember, we have the love of God shed in our heart. Hindi lamang po in-announce, hindi lamang po ito ay pinakita.
kundi sa lahat ng naniwala. All those who believe, all those who put their trust in the Lord Jesus Christ and receive Him as their Lord and Savior, ito ho yung katibayan. Ito ho yung pinaninindigan, ito yung ina-announce, ito yung sinasabi sa Romans 5:5. And the hope maketh not ashamed. Kasi po yung sinundan ng mga talata, napakaganda. Verse 1 ng Romans chapter 5, therefore being justified by faith, that's yung made righteous, we have peace with God. So hindi na po, hindi na po kayo magkaaway ng Diyos, kasi sa Romans 5:10, kaaway po ng Diyos ang tao by nature. Alright? Kasi makasalanan, siya banal. Nilalang niya yung Diyos, nilalang ng Diyos yung tao for a purpose. Binigo siya, nireject siya. So, and then in verse 2, by whom also we have access by faith into this grace. Kita nyo? Siya rin. Hindi ka magkakaroon ng pagpasok sa biyaya, program ng Panginoon, kung hindi sa pamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin, yung paniniwala, you are believing the person na bumaba dito sa lupa, na ang layunin, ang goal niya, ang objective niya is to die for our sins. That is paying na po yung eternal punishment and penalty ng ating kasalanan. And He did more than 2,000 years ago. Ito po yung kanyang pagayag ng kanyang biyaya. At nakasulat sa Biblia, so yung truth affirms His love. Sabi po ng verse 3, and not only so, but we glory in tribulations. Yan po yung nararanasin natin na kahirapan, problema. Dito lang sa lupa yan. And knowing that tribulations worketh patience, and patience experience in verse 4, and experience hope. Yung tao nga naman, pag magtsaga yan, maraming nararanasan sa buhay. Kaya yung karanasan niya, naikukwento niyan sa magiging mga anak niya, sa mga tao, nakakahalubilo niya. And hope maketh not ashamed. Bakit daw? Because the love of God is shed, is present, is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. Ang galing-galing. Yung mga tao pong nanampalataya sa Panginoon, mga taong tumanggap sa Panginoon, ito po ang meron sila. Pag-ibig ng Diyos. Bakit shed abroad? Bakit ginamit yung abroad? Galing sa langit yan eh. Pag tinatanong yung mahal mo sa buhay, saan nagtatrabaho ang tatay mo? Sa abroad. Ibig sabihin nun, sa ibang bansa, ibang lugar. Yung pag-ibig ng Diyos, nanggaling sa langit, dala-dala ng Panginoon, pinakita ito, dinisplay ito, isinagawa ito, pinatunayan niya ito, at naisulat ito. Alright? At then nakita natin dito, kaya yung pong lahat ng naniwala, tumanggap sa person na ito, tsaka doon sa kanyang payment. Those who believe the Lord Jesus Christ, the person, those who receive the person as God manifest in the flesh, the very reason why He died for our sins. Alright? Just to pay the penalty of your sin. Yung pang-eternal and then you must accept, receive the person and the payment. Kasi yung pagbabayad niya, tapos po yun, complete yun. Full, sufficient, wala kang paidagdag doon. Kaya yung love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. Kaya ho yung nagpatibay yung banal na Espiritu. Ibinigay at the same time, yung Holy Spirit, binigay, ito package deal ito. Pagtanggap po ng isang tao, matapos niyang aminin na siya'y makasalanan, nag-ask ng forgiveness, and then accepted the Lord Jesus Christ, alright, automatically right away, at that very moment, ay na-forgive ang kanyang kasalanan, napatawad ang kanyang kasalanan, natubos ang kanyang kaluluwa, nabawi ngayon from the power of Satan, and then po, nagkaroon siya ng gift of eternal life, nagkaroon po siya ng dwelling presence ng Holy Spirit, at itong pag-ibig ng Diyos na ito. Ang sarap. Kaya ho, wala na hong dahilan para ang isang Kristiyano hindi ho magmahal sa kapwa. Kasi kung mahal mo ang Panginoon, keep His commandments. Keep His words. Kung anong salita niya na may kinalaman, na patutuhanan ka, mag-witness ka, alright, sumamba ka, alright, pakita mo, ayan, i-display mo sa life mo, na ikaw nga ay bagong nilalang,
If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya very clear po. And then, yan po yung unang pakatandaan mo bilang mananampalataya. At kung hindi ka pa mananampalataya, wala sa iyo yan. Sorry. Kaya hindi ka taka-taka, madali kang mamuhi sa tao, no? Puro hatred ang nasa puso. Tignan natin yung letter B. So remember, A, we have the love of God shed in our hearts as believers in Christ. Letter B, Christ died for us. Sinong us na yan? Tignan ko natin yung verse 6, verse 8, at saka verse 10. Pinakilala po niya dyan kung sino yan, ha? Verse 6, sino yun? Christ died for us. Yun po yung ating makikita rito. Yung point natin, ano? Sa verse 6, for when we were without strength, yan po yung kalagayan. Wala kang kalakasan. You cannot save yourself. Neither somebody, whoever they are, can help you to save yourself from the punishment of hell. It must be paid para solve ang problema doon. Ang nagbayad, yung person. Who is that person? The Lord Jesus Christ. God was manifest in the flesh. So, siya lang nagbayad. Wala siyang kasama diyan. He alone paid the penalty of our sin. Complete, finish. Kaya sabi po dito, for when we were yet without strength, in due time, panahon na. So, ginawa niya, Christ died for the ungodly. Ungodly. Hindi makadiyos. O kanino siya kung hindi makadiyos? O, alam na natin. Siyempre, makadevil. Dalawa lang family yan 1 John 3:10 Children of the devil and children of God. And then, pansinin natin, sino itong ungodly na ito? Paano sila in-identify? Paano pinakilala? In verse 8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners. Yung mga ungodly, tawag sa kanila ng Panginoon, batay sa kanyang written words, ay sinners. Christ died for us. Have you noticed that? And then, lundag tayo sa verse 10. Sino itong mga ungodly na ito? Who are these sinners? In verse 10. For if when we were enemies, kita ninyo, yan ang kalagayan. For if we were, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. So yung araw-araw na buhay niya yan, yan ang magbibigay sa iyo ng everyday na kaligtasan sa mga bagay na dapat ay maligtasan mo only sa pamagitan ng Panginoon. Kaya sa panahon pong umiiral ngayon, sa Kanya ka po manalig bilang mananampalataya. Sa Kanya ka magsumamo. Tawagin mo siya, Tay, Panginoon, huwag mo po kaming pabayaan. Yan po yung gawin natin sa panahon na umiiral ngayon. Siya lamang po ang patuloy na makakagawa sa Kanya. Kaya siya lamang po. Kaya dito po pinakitira, namatay, He died for the ungodly, He died for the sinners, at sino itong mga ito? Enemies. Kaya tayo po ay pagkasundo sa Panginoon. Yan ang ating makikita doon sa remember B natin, na we have Romans 5:6, Romans 5:8, then Romans 5:10. Yung tatlong description nun. Yung sino yung as na yon, kung kanino namatay si Kristo, ungodly. Pati unbelievers po, saklaw po ng kamatayan ni Kristo. Sinner sila. Kaya nga yung 1 Timothy 1:15, Christ Jesus came into the world to save sinners. And then, ang masaklap dito, ang matindi rito, nakakatakot yung kaaway ka ng Diyos. Awayin mo ng lahat, wag lang ang Diyos. Wala kang panalo. Wala, kahit saan ka pa, wala kang pagtataguan. Pero ang pagmamahal ay na kay Kristo. Pag nireject mo yung kanyang bugtong na anak, at siyempre, di ka naniniwala, kaya mo tinatanggihan, ikaw nakikinig, wala kang pag-asa. Kung nananalig ka sa iyong relihiyon, alright, if you are trust being a member of a religion or a church, alright, edukado ka, mabait ka, alright, gaano ka ba itan ang gagawin mo para tanggapin ka ng Diyos sa langit? O meron ba? May sukatan ba? Mabait ka lang. Pero naman araw-araw, kahit sa kabaitan mo yan, at least nakakatikim ka naman ng blessing niya sa araw-araw. Buhay ka pa, kumakain ka. Marami ka pang nabibili, di ba? Temporary lang yan. Ang nais ng Panginoon mapasayo, yung pang-eternal. Eternal life, eternal spirit, eternal redemption, forgiveness of sin. Minsan lang niya binayaran yon. Hindi na ulit-ulit.
makagawa ka ng mali bilang Kristiyano, saklaw na yon, forever yon. Kasi ang pagbabayad ng kasalanan sa hell. Dito temporary lang ang bunga ng kasalanan. Nagkakasakit, tumatanda, nagkakaproblema. Ayan, yan po yung temporary na bunga ng kasalanan. Then ito pa isang tandaan natin, itong letter C. We are now reconciled to God by the death of His Son. Yan po yung nilalaman ng verse 10. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Very clear po yun. Wala hong pwedeng may pagkasundo sa Diyos na anumang bagay at sino man, whether yan ay simbahan mo, whether yan lahi ninyo, whether yan ay mga mababait kayo, whether yan talagang pinagsisikapan yung tuparin ang mga alam yung kautusan, hindi ka may re-reconcile sa Diyos. Bakit? Kasi may utang ka na, may kaaway ka na ng Diyos. Paano mariresolve yun? Ang kailangan mo, sumuko. Bilang kaaway ng Diyos, you must surrender. Ano yung klaseng pag-surrender? Aminin mo, nagkamali ka, nagkasala, humingi ng tawad. Alam naman ninyo, merciful to gracious, patatawarin ka on the basis of the shed blood of the Lord Jesus Christ. Aalisin ka sa pagkaalipin kay Satanas. Yan ang redemption. Right? Yan ang redemption. At yung spirit mo, ibo-born again kasi spiritually dead yan in trespasses and in sin. According to Ephesians 2:1. Para yan ay ma-resolve, ay kailangan yan ay mabuhay, maguli. Alright? Ang bumubuhay dyan, ang Holy Spirit, ina-apply niya yung buhay na pinagkakalob ni Kristo, na ito ay binabanggit sa John 10:10 kasi yung sadya niya. Ang sabi ng Panginoon, I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Anong life yun? Sa verse 28, John 10:28, and I give unto them eternal life. So yan po yung binibigay niya. So yan po yung matatanggap ng isang tao na susuko sa Panginoon, kasi the devil at ang Lord Jesus Christ has already defeated the devil at the cross of Calvary, and then ito ay nagpatibay yung kanyang pagkabuhay na maguli, talo ang devil. Kala ng devil forever na mamamatay ang Panginoon at wala na pag-asa. He rose from the dead the third day. That is the victory. Kaya talo ang devil, talo ang kasalanan. Bakit? Hindi nagwagi ang kasalanan sa kanya. Kahit na tinukso siya ng devil, recorded in Matthew 4, recorded in Luke chapter 4. And then talo ang kamatayan. He rose from the dead. Talo ang libingan. Bakit? Lumabas sa libingan . And then talo ang corruption. Bakit? Hindi nabulok yung katawan . So yan po yun. Yan ang good news. Kapag tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo because you believe na siya God manifest in the flesh, because you believe, alright, He shed His blood for the redemption of your soul. Alright? Very clear po yung 1 Peter 1:18 and 19. For the forgiveness of your sin. Para ho ikaw ay mapatawad, siya lang hong gumawa nun. So believing the payment. Nung binayaran ng Panginoon yun, gaano yun kamahal? Kung porsyento pinag-uusapan, 50, 60, 70, 80, 90, o 90 or what? Para ngayon naman, yung mga reliyon naman na false, peke, na hindi naman sa Diyos, siyempre, sino ba namang mga reliyon na magsasabi? Pero meron na talagang grupo ngayon, talagang pinapahayag nila publicly. Bakit? Church of Satan. Pero no sila. Synagogue of Satan. Nakasulat na po yan sa Book of Revelation. So dito makikita natin dito, napakaganda ng balita na ganito. Diba? So bilang mananampalataya, pakatandaan mo ito. We have the love of God shed in our hearts. You have. Bilang Kristiyano, you are looking at me now. You have and I have. Lahat ng believers. Meron na po yan. Hindi mo yung pwedeng mataboy. Kaya lang, makikita ho tayong sinungaling, peke o disobedient pag hindi po natin ginagawa, tinutupad yung utos niya. Pamumuhay para bilang anak ng Diyos sa mundong ito, para patutuhanan na yung ating God, makapangyarihan sa lahat,
siyang pinanggalingan ng bago mong buhay. Remember, letter B, Christ died for us. Dati tayo ungodly, dati tayo ay sinners, enemies of God, na ipagkasundo na sa Panginoon. Yan ang dapat mong tandaan sa letter C. Walang pwedeng makagawa nun. That's why He is the one mediator between God and man. Siya lamang. Hindi ho yung kung sinong kilala mo na santo o santa. Hindi ho, isa lang. Pag sinabi ng Bible, there is only one mediator. 1 Timothy chapter 2, verse 5. There's only one mediator between God and man. Yan po ang Panginoong Jesucristo. Very clear po yung Biblia. So, and then, isa po, letter D pa. Ito yan, na dapat mong tandaan. By the Lord Jesus Christ, we are now received the atonement. Atonement. Mapapansin natin yun sa verse 11. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom, sa pamagitan niya, we have now received, past tense, the atonement. Atonement. Ito po yung magandang dapat natin tandaan. Look at the word itself, atonement. Ito po yun, no? The word atonement, ito pong word atonement, defines itself by dividing the word into smaller words. Paano natin madidivide yun? 3. At one meant. Atonement. At one meant. Means to be at one. Right. Gusto mong maging one sa Panginoon? Kailangan you must receive His atonement. Have you noticed that? You must receive the atonement. You will be one at one kay Kristo. Yung kasalanan, mga kasalanan ng tao are covered. Exodus 34:7. Pero pagkatanda mo, ang covered, hindi pa yan nawawala sa Old Testament. Kaya nga covered lang sila noon, forgiven lang, pero meron pa rin silang babayaran. Kailangan yung utang na yon may magbabayad, at yan nga ang inilalarawan ang Panginoon during His earthly ministry. Kaya po nung siya'y namatay, nag-end na po yung law. Kasi yung pinag-usapan sa Exodus 34, people under the law. Covered lang sila. Hindi po nababayaran todo. Nandun pa rin yung guilt. Kaya lang, forgiven sila. Kaya nga pa sila'y nagkasala. So, they had to offer a sin offering, peace offering, etc. Para sila pansamantalang maklear o tanggapin ng Panginoon at that time. Parang yung tao may utang. So para ikaw ay prosecute, para hindi ikaw ay talagang pagalitan o parusahan, ito muna, sige, kung nakakulong ka o pansamantalang laya, bail. O yun naman pagkakautang, para naman nananatili yung ugnayan ninyo nung pinagkautangan mo, yung interest bayaran mo. O di nababayad kang interest. Maraming nangyayari nga yan. You just pay the interest para magpatuloy. May chance ka, may pagkakataon ka na mabayaran mo yung kabuuan, the principal amount na yung inutang. Alright, tutuloy natin ha. The word atonement defines itself by dividing the word into smaller words. Maganda po yung mga nag-o-observe tayo ng word sa Biblia kasi marami tayong makikita. Means to be at one. Yung mga kasalanan ng tao, covered, recorded in Exodus 34:7. Pero pagdating dito, cleared. Yan po yung John 1:29, Hebrews 10:4. Kay Kristo, cleared na po yan. Ano ang announcement ng John 1:29? Behold, the Lamb of God which taketh away. Kita nyo? Wala na yung cover, take away na. No? Then, take it away the sins of the world. So, kay Kristo lang yon. Pag hindi mo tinanggap itong love na ito, na talaga binigay yung buhay niya, hindi yung nagreklamo, hindi nag-complain, napakaamo. Yun po yung nilalarawan. Kung nasa iyo ang Panginoong Jesucristo na napakaamo, dapat may natutunan ka sa Kanya. Sabi nga ng Matthew 11:29, learn of me, sabi ng Panginoong Jesucristo, for I am meek and lowly in heart. Kaya hindi ka na dapat kakitaan ng kayabangan, kahambungan, kalakihan ng ulo, no? Bilang mananampalataya, hindi mo pwedeng pagmalakihan ng Panginoon.
So ilang pong bagay. Dapat makita ko yung ating kaamuan, kababaan sa puso, humility. Kasi doon lang po powerfully, effectively mag-work yung biyaya ng Diyos. He giveth more grace unto the humble. That's Bible. Right? Then cleanse. 1 Corinthians 6:11, 1 John 1:7, Revelation 1:5. Nalinis na. So yan po yung tao, yung kasalanan. Tayo ay blessed sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Under the law, covered lang. Kaya kailangan magpatuloy silang nag-offer, gawa to pa rin ng kautusan hanggat sila nabubuhay. Okay? So very clear po yan. And then na-clear na po yan dahil dumating na po yung nag-clear. And that's the Lord Jesus Christ na tinawag na Lamb. Cleanse. And then mapapansin natin, He can be at one. So pagtanggap mo kay Kristo, you can be at one with an holy and righteous God. Yan ang 17 ng John verse 21, Romans 12:5, 1 Corinthians 12:13, Galatians 3:28, tayo po ay one kay Kristo. Okay, very clear po yun. Galatians 3:28, ano yung konteksto? 3:26. You are all the children of God by faith. Yan lang po. You cannot be at one in Christ pag hindi mo tinanggap ito. Pag hindi ka naisilang na muli, no? So letter E, tapusin na natin to. Madali na lang po ito. Letter E, loving the Lord Jesus Christ is keeping His word. Pakatandaan po natin yan. Ito po yung dapat mong tandaan. Pagmamahal sa Panginoong Jesucristo is keeping His word. You say you love the Lord Jesus Christ, sigurado yun. Sigurado sasabihin mo yun. Handa mong isigaw sa buong mundo, pero yung question, are you keeping His words? Kasi yun po yung katibayan. Sabi nga ng John 14:23, Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words. And my Father will love him, and we will come unto him. Gusto mong maranasan yung patuloy na pagmamahal ng God the Father, and then the Lord Jesus Christ, at patuloy na subaybay, powerfully na paggawa ng Holy Spirit sa life mo? Alright, just keep His words. Keep His words. Follow, do, right, obey, and make our abode with Him. Napakaganda, fellowship yun eh. Then letter F, na dapat mong tandaan. Alright, I repeat. Ito po yung dapat nating tandaan bilang mananampalataya. Alright, we have the love of God shed in our hearts bilang mananampalataya kay Kristo. And then letter B, namatay na ang Panginoon Jesucristo sa atin. Siya na yung nagbayad, hindi ikaw magbabayad. Fully paid na ang salvation mo. Fully paid na redemption mo. Gift yung eternal life, hindi mo babayaran ng gift. Very clear yun. Yung indwelling ng Holy Spirit, hindi siya nagpapabayad habang nagwo-work sa iyo, habang nagwo-work sa akin. Hello, bilang mananampalataya. We have the Holy Spirit in us, the person, the third person. Anong trabaho niya? Basahin mo John 14, John 15, and John 16. Ano yun? Magturo, mag-comfort, magpaalala, magpalakas. Alright? And then mag-guide, mag-lead. Ang dami niyang trabaho. Binabayaran mo ba? Mahal ang trabaho niyan kung pababayad niya. Just think about that. Ito yung hindi iniisip nating mga Kristiyano eh. Eko yung dito ngayon, ang daming mga service fee eh. Siya hindi nagpapabayad. Binibless ka pa pag sumunod ka doon sa sinasabi. Yan ang napakasarap na buhay ng isang Kristiyano. Wala ka nang pwede na matanggihan dito. Ang kailangan lang ng Panginoon, mga kapatid, yung tunay na pagtitiwala, pananalig, masayang paglilingkod, dedication, faithfulness, patience. Kailangan patient ka na paghihintay sa kanyang pagbabalik with excitement. Yan ba'y nararanasan natin? Ito yung panahon na umiiral. Ito yung time na nasa bahay tayo. Buo ang pamilya marahil. Okay? Ito yung time na magbulay-bulay ka sa salita ng Diyos. And I'm so grateful. Bakit binigyan mo ng time ang pakikinig ngayon? Pag-jot down ng mga talata sa Biblia. And then we have, of course, we are now reconciled to God. So wala ka nang alalahan, hindi ka nakaaway. So now, na-receive na natin yung atonement.
So at one na tayo kay Kristo. And then letter E, loving the Lord Christ is keeping His word. Pakatandaan mo yon. Mahal ko ang Panginoon, so gawin ko yung sinasabi niya. Yun lang po yun. Bulong mo sa sarili. Letter F, the love of Christ constraineth us. Sining us, believers in Christ. Sa makikita yon, 2 Corinthians 5:14. So if you have the love of God shed abroad in your hearts, alright? Yan po yung magpupush sa iyo, magmamotivate. Parang yan ang magpipilit siya, magtutulak to do His will. Alright? Keep His words in His work. Yung tatlong W na yun. His word, His will, and work. Yung tatlo na yun. Kaya makikita mo doon sa Philippians 2:30, kahit na may sakit, si Epaphroditus, halos kanya nigh unto death, ang wika ni Apostol Pablo. Pero for the work of Christ, yun po yung kanyang objective. Kung minsan sumakit lang konti yung ulo, marahil nakababad ka sa cellphone, kapapanood ng TV, hindi muna ako magsamba, masagat ang ulo, then naiwan ka sa bahay, pagkatapos nanonood ka naman ng TV, nasaan yun? Naku, dapat kung ano man mga bagay nararamdaman mo, idulog mo kagad sa Panginoon. Lord, gusto ko pong magsamba, gusto ko makarinig ng salita, gusto ko maka-fellowship ang iyong mga anak. Yung mga ganun lang. If you have that desire, siguro naman hindi na mahirap, no? Pipilitin mo talaga yon. And then last, dito po tayo sa last, we have to prove the sincerity of our love. Mahal mo siya, patunayan mo nga. Patunayan mo. Makikita na yan sa araw-araw mong buhay. Kayo po na makikinig mga kapatid sa iba't ibang lugar. Whether you are in Macabebe, Baliwag, alright, saan man. Maybe sa Mexico, alright, mga kapatiran dito, na other churches, wherever you are. If you really claim, believe that the love of Christ, the love of God shed abroad in your heart, present na yan, nasa iyo yan, kaya yan ho yung magko-constrain sa iyo to do His will. Alright, to keep His word in His work. And then we have to prove the sincerity of our love. Saan makikita yon? 2 Corinthians 8:8. 2 Corinthians 8:8. Alright, I speak not by commandments but by occasion of the forwardness of others. So, kasi dito, hindi yung namimilit Inutusan ka namin, hindi ho. Dapat word of God ho ang mag-uutos sa atin. Pinapahayag lang po ng pastor, ng mga ngaral, tagapahayag ng salita ng Diyos, but by occasion of the forwardness of others. Para naman yung iba ay makapag-forward, para naman sila mag-grow, para naman sila mag-increase, alright? Sa mga kaalaman. And to prove the sincerity of your love. Patunayan mo ang katapatan ng iyong pag-ibig. Sabi ng verse 24 ng Ephesians chapter 6, ito po yung last verse na gusto kong pansinin ninyo, Ephesians 6:24, grace be with all them that love our Lord Jesus Christ. Have you noticed that? Talagang ganito yung prayer. Sarap nito. Grace be with all them that love our Lord Jesus Christ in sincerity. Amen. Yun po ang salita ng Panginoon. Christ's truth affirms His love. Do you love Him? Keep His words. Prove the sincerity of your love. Bakit daw? Because Ephesians 6:24, grace be with you all them that love our Lord Jesus Christ in sincerity. Amen. Mga kapatid, ikaw na nakikinig, ako po ay blessed pagkat nagbigay ka ng napakalaga mong oras, nakinig ka, nanood ka. Sana ho naging blessing sa iyo ito, karagdagang hamon, motivation, inspiration, encouragement to do more things for the Lord habang inihintay natin ang kanyang pagbabalik. Sa panahon man ito, ay mabigyan natin ng kaibang kasiyahan, pasasalamat, pagbibigay ng respeto at pagpapahalaga to hear His word, to hear His word, to know His love, na yung life niya ay inilarawan ng kanyang pag-ibig, nagpapakita ng kanyang pag-ibig. Yung kanyang cross, ito ay nagtatanghal ng kanyang pag-ibig. Yung kanyang biyaya naman ay pinatutuhanan niya yung kanyang pag-ibig.
while itong kanyang mga salita, truth, John 17:17. The person is the truth. He said in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Kaya ikaw na tumanggap sa Panginoong Jesucristo, solved na ang bagay na yan. Solved na. Because you have already the love of God. Hindi ka na mahirap magmahal. Hindi ka na mahirap umunawa sa kapwa. Hindi ka na mahirap umunawa sa sitwasyon ng bawat sitwasyon. Ang pastor tulad ko, hindi po ako perfect sa ngayon. Ang aking perfection, positional. Kay Kristo, complete ako. Colossians 2:10. Pero bodily, ito yung kalabang ko, and then yung mundo. Yan, mundo, yung sanglibutan, kasi maraming hila yan. Lalayo ka kay Kristo, palalamigin ka kay Kristo. Alright, hihilahin ka ng God of this world, ang magiging gustong-gusto mong kaibigan, kahalubilo, kakwentuhan. Alright, excited na excited ka, mga unbelievers. Alam mo ba, ang nice ng Panginoon, win them. Dali mo kay Kristo for salvation. Yan ang pag-pray mo, na when we back to normal, just do your part, I'll do my part, let's do our parts. Kasi yan lang ang kasiyahan, hinihintay ng Panginoon na may dudulot natin. Kaya sa aking panalangin ito, ay samahan mo ko ng buong puso, buong kababahan, buong kagalakan. Pagkat naging malaya, nagkaroon tayo ng malayang pakikinig ng kanyang salita at nagkaroon ng karagdagang kaalaman, liwanag sa buhay na ito na ating kinakaharap. Panginoon namin Diyos na dakila, maraming salamat. Naialay mo ang iyong mahalagang oras. Ginabayan kami ng iyong Spiritong Banal to lead us into these written words of yours, the truth. Words of truth, the scriptures of truth. Na sana, Panginoon, paalala, panatilihin mong sariwa ang mga katotohanan na ito upang lalo namin pagibayuhin ang paggawa para sa iyo. Maiwasan ang dapat maiwasan at gawin na ang mga nararapat habang may panahon. Redeeming the time, yan pong sinabi mo sa amin. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto the household of faith. Ito pong household of faith, pamilya mo ito. Nagkakaipon, sana Panginoon, walang absent sa iyong mga anak. Tulungan mo na magawa namin to. Hilingin namin sa iyo, Panginoon, ang kailangan naming wisdom and power every day para makayanan po namin gawin ang iyong kalooban. At ang presensya mo napakasarap, very inspiring. Your commitment, your promise that you will never leave us. Lalo na po sa panahon ngayon na aming kinakaharap. Pinangahawakan namin yan, Panginoon. Pinangahawakan po namin yan. Aming Panginoon na aming Ama na nasa langit. Please help us na maharap ito, ma-overcome ito, na huwag pong dapuan, huwag maganap sa mga anak mo, Panginoon, lalo na po sa iglesia rito, sa iba't ibang mga churches na naniniwala sa iyo, nagtitiwala sa iyo, nagsasaya sa iyo, na gaya ng sinasabi mo dun sa Psalm 37 verse 4, upang yung desire namin na makagawa pa para sa iyo ay makayanan po namin at magkaroon ng katuparan. Thank you, Lord, sa oras na ito. Bless mo po ang aming natitirang buhay. Paalala mo sa amin ang mga naimulat mo na ituro. Pagpalain mo ang aking mga kapatid. Makatulog po kami ng may himbing at masarap. And at the same time, patuloy namin, Panginoon, na nagtitiwala, just you keep us safe every day. Habang ho kami ay patuloy mong pinapahiram ng buhay mo, Panginoon, ng buhay na ito that we have. Thank you. All these things, Father, we pray in the name of our Lord Jesus Christ, and all the people say, Amen. Amen. God bless.